Sobrang lakas ng ulan at taas ng baha. Babad na ako dito. Kailan ba matatapos to? Hindi lang ikaw ang dumaranas ng ganyan. Sabi sa social media, sobrang lakas daw ng hangin sa Maynila. Lumubog din daw sa baha yung tunnel sa may Quezon City. Ha? Nangyari ba talaga yan? Ako si Mon. At ako si Vincent. At ito ang Malita Minute. Isang minuto ng mga back-to-back na maling balitang kumalat nitong Hulyo. Kasabay ng susunod na pananalasa ng 3 bagyo at ng hanging habagat, bumaha rin ng maling impormasyon tungkol sa kalamidad na dinebunk ng Vera Files. Una, lubog daw sa baha ang isang tunnel sa may kahabaan ng Quezon Avenue? Malita. AI-generated ang video na yan. Hindi naman ganyan ang itsura ng mga tunnel sa kahabaan ng Quezon Avenue, no? Peking underpass, peking video. O ito, kuha raw ang video na to ng pananalasa ng habagat at ng mga bagyong Krising, Dante at Emong sa Maynila at Bulacan. Malita, totoong lubhang naapektuhan ng malakas na pag-ulan at mataas na baha ang naturang mga lugar. Pero kuha mula sa ibang bansa ang mga video. Pinapakita rito ang epekto ng mga bagyo at pagbaha sa Brazil at China noong isang taon. Meron pa. Video raw ito ng landslide sa Baguio City matapos tumama ang bagyong Emong. Hindi yan totoo. Luma na ito at hindi kuha sa Baguio. Ito ay landslide sa Kalinga noong October 2024 dahil sa bagyong Christine. Maliban sa mga kalamidad, walang humpay pa rin ang pagbaha ng disinformation tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kesyo pinalaya na raw siya ng ICC o kaya naman umanaw na. Mali at nakapanliligaw ang mga ito. Buhay na buhay si Duterte at nakakulong pa rin sa The Hague habang hinihintay ang confirmation of charges hearing niya sa September. Wala pa rin desisyon ng ICC sa interim release petition ng dating Pangulo. Pinagpaliban ng korte ang paglalabas ng desisyon sa hiling na rin ng abogado ni Duterte. Yan ang mga malita na na-fact-check namin ngayong buwan. Ngayong tag-ulan, huwag magpapaloko sa maling impormasyon dahil no sa malita At dapat, laging tama. See you next month!